Magandang hapon, narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak. Sa May 4, ang itinakdang petsa sa pag-aproba ng committee report, resolution of probable cause at articles of impeachment sa Kamara. Ito rin ang huling pagkakataon para kay VP Sara Duterte na maghain ng depensa bago tuluyang isarado ng House Justice Committee ang investigasyon. Ayon kay Representative Jervy Luistro, chairperson ng House Committee on Justice, handa pa rin ng komite na tanggapin ang anumang ebidensya o testimonya mula sa bise pero limitado na lang kung magpasya ito dumalo sa May 4. Hindi naman daw nagkulang ang komite sa pagkakataong ibinigay para sagutin ang mga akusasyon sa kanya. Kung hindi nasisipot si VP Sara, aakit ng reklamong impeachment sa plenaryo para pagbotohan ng lahat ng mambabatas. If ever she will come and present evidence, perhaps my inclination will just be to receive whatever she has. Ever since the opportunity that was given to her is by way of submitting her clarificatory questions through the justice members, no? However, she can present evidence, we will accept that, and she can raise clarificatory questions through the justice members or even through the chair, no? So, balikan natin yung May 4. The agenda for May 4 is the approval already of the committee report, the resolution, and the articles of impeachment. Indeed, parang ifo-formalize na lang dito the voting that happened yesterday and to see also if the justice members are agreeable to the consolidation of all the grounds under one articles of impeachment. In other words, clarificatory hearing has been concluded already. But since this is still under the jurisdiction of the Justice Committee, I opted to send notice pa rin sa ating Vice Presidente. Hindi magpapatigil sa impeachment proceedings ang pagbibitiw sa pwesto ng isang inaakusahang opisyal. Ito ang nilinaw ni Attorney Domingo Cayosa, dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines at constitutional law expert. Ayon kay Cayosa, hindi lamang ang pagpapatalsik sa pwesto ang hatol sa impeachment. Kasama rin dito ang perpetual disqualification o ang habang buhay na hindi na magkakaposisyon sa gobyerno, appointed man o elected. Ayon pa kay Cayosa, kung walang ganitong safeguard sa kaso ng impeachment, gagamiting paraan ng inaakusahang opisyal ang pag-resign para makaiwas sa pananagutan. Hindi lang ho yung pagkatanggal sa posisyon merong kasama yun. Ano yun? Yung perpetual disqualification from any public office, whether appointed or elected. So, at hindi naman pwedeng ipataw yan sa iyo kung hindi itutuloy at magkaroon ng guilty verdict. So kahit doon mag-resign, sa aking paningin at based on the constitutional records and the spirit and intent of the constitutional impeachment, maaari pa rin hong ituloy ng Kamara at ng Senado yung pandinig. Para sa ganun, malaman ng guilty ba or not guilty. Pag guilty siya, doon pwede nilang sa ayaw at gusto na kahit nag-resign na siya, ipapataw nila yung perpetual disqualification. Matapos ang bill shock sa kuryente, pagtaas naman sa presyo ng bigas ang dapat paghandaan sa Setyembre. Kinuwestiyon naman sa Senado ang integridad ng listahan ng mga benepisyaryong dapat nakatatanggap ng ayuda. Alamin natin ang ibang detalye mula kay Angela Babat. 2 buwan matapos sumiklab ang gera sa pagitan ng US, Israel at Iran, patuloy ang pagpupulong ng Protect Committee para tugunan ang sunod-sunod na krisis sa bansa. Pangunahing pinagtuunan ng pansin ang bill shock o ang biglaang pagtaas ng singil sa kuryente. Depensa ng Energy Regulatory Commission o ERC, generation cost ang dahilan nito at hindi ang National Lifeline Program para sa 4-piece beneficiaries na nasa 8 milyong piso lamang kada buwan. The cutoff is based on consumption of 50 kilowatt hours in general, but on top of the consumption is the qualification that that consumer should belong to the 4P or should have been validated by the distribution utility as indeed marginalized.
Pero ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, nasa 135,000 households lamang ang nakakagamit ng Lifeline program dahil hindi lahat ng 4-piece beneficiaries ay may sariling metro ng kuryente. Dahil dito iminungkahi ni Senator Bam Aquino at Senator Sherwin Gatchalian na hugutin na lamang sa ibang pamamaraan ang pondo, gaya ng sa AIX program na may 63 billion pesos na budget kada taon. Nais din ni Gatchalian na magkaroon ng staggered o hating pagbabayad sa tuwing magkakaroon ng biglaang taas singil. Ang aming panawagan sa ERC, huwag isabay yung pagtaas ng kuryente sa pagtaas ng petroleum, pagtaas ng bigas. Nakita ko tumaas rin ang presyo ng bigas pa konti-konti. So triple whammy ang consumers natin, lalo na yung pinakamahirap natin mga kababayan. Kasi nung pandemic, ginawa na natin to eh. If you remember, ng pandemic may bill shock rin dahil yung mga meter readers hindi nakakabasa eh. Bukod sa kuryente, nagbabala rin ng Department of Agriculture na posibleng tumaas ang presyo ng bigas mula 52 pesos kada kilo patungong 62 pesos kada kilo sa anihan sa Setyembre kung hindi gagamit ng alternatibong biofertilizer ang mga magsasaka dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng fossil fuel-based fertilizer. Tinututukan na ito ng kagawaran. Sa gitna ng mga nagmamahalang bilihin, binigyang diin ni Senator Aquino ang pangangailangang linisin ang listahan ng mga benepisyaryo ng ayuda para masigurong makakaabot ang tulong sa mga tamang tao sa pamamagitan ng national ID. But Yusek Dave, this is a list bigger than the 4-piece list di ba? Hindi naman ho ito yung 4-piece list, this is beyond that na. So, can you also work on this list? Kasi ano po ito, gamitin ho natin to every so often. So maganda kung meron talagang listahan na milyon-milyon tao na kailangan makatanggap ng tulong, maganda po kung nakabangga yung national ID. At kung wala sila, may panahon silang kumuha. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa PRTV Prime Media. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.